Papalapit na ang Pasko at kasabay nito ang paghahanda ng bawat pamilya para sa Kapaskuhan. Ngunit handa na ba ang inyong bulsa para sa mga gastusin ngayong Pasko? Maglista at magtakda na ng limitasyon sa paggastos lalo na ngayon na mas tumaas pa ang presyo ng mga bilihin lalo na sa karneng baboy at manok. Kung magkano ang presyo nito ngayon, alamin sa balita ni Sheena Torno. Hindi lumalagpas sa 5,000 piso ang inilalaan na budget ni Aling Emmalyn para sa panghanda niya tuwing Pasko. Kung noon, marami na raw siyang nabibili sa nasabing halaga, karneng baboy, manok at prutas. Pero ngayon ay posibleng magbabawas sa ito ng lulutuin dahil sa sobrang mahal na raw na mga bilihin sa merkado. Halimbawa, kung meron kang dati mga 4 na klase, nagiging 3 klase. Basta meron kang manok, meron kang baboy, meron kang seafoods. Mahirap na talagang budgetin ng pera ngayon. 12 araw na lamang bago ang Pasko ay mas tumaas pa ang presyo ng karneng manok at karneng baboy na pangunahing handa nating mga Pilipino. Ang patuloy daw na nararanasan ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong Kapaskuhan, ito ay dahil sa mataas na demand, inflation at iba pang issue sa supply chain. Ang meat vendor na si Vanessa ay hindi napigilan na maglabas ng hinaing dahil sa matumal na bentahan ng karneng baboy na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo nito. Luging-lugi na nga raw sila dahil tumaas daw ng 15 hanggang 20 pesos ang patong ng mga biyahero sa mga karneng ibinabagsak sa kanila. Nakaka 3 times na ng taas simula pumasok ang December. Kapag nasasabi niyo pong mataas ang presyo, anong ginagawa ng mga customer, ma'am? Yung iba nakakaintindi. Yan, bumibili. Lalo na pag pang-ulam nila, okay lang. Pero kung pang-tinda, yung mga nagkakantin, mga nag-restaurant, aalis. Bukod sa pagtaas ng presyo, hamon din sa kanila o kakumpintensya rin nila sa palengke ang ilang meat vendor na nagtitinda ng imported frozen meats na mas mababa ang presyo kaysa sa sariwa. Sa ngayon daw kasi ay naglalaro pa rin sa 300 hanggang halos 400 piso ang presyo ng sariwang karning baboy habang naglalaro lang sa 200 hanggang 250 piso ang imported frozen na karning baboy. Pero hindi ka lang sa baboy mapapapikit sa presyo. Ang karning manok kasi ay nasa 200 pesos hanggang 220 pesos na kada kilo na malayo sa dating presyuhan nito na 160 pesos hanggang 170 pesos. Ang tindera ng manok na ito sa Pasay Public Market ay kakaunti lang ang nakuhang supply mula sa kanyang supplier. Parang hindi ganun karami. Kasi, hindi ganun karami ang dumating. Lalo kanina, konti lang yung dumating pa rin. Pero sabi ni Secretary Mac, ang reasonable presyo lang dapat daw ng manok nasa 170. Wala pa sa puhunan yun eh. Wala pa sa puhunan namin yun. Namumuhunan tayo na magkano puhunan natin yung isang klase? 185. Hindi uubra siya ng 170, lugi pa kami. Dagdag pa niya, asahan pa nga raw ang pagtaas ng presyo ng manok sa mga susunod na araw o habang nalalapit ang Pasko at Bagong Taon. Kaya panawagan niya, Sana makontrol nila yung pagtaas. Kasi kami naman kung ano lang yung baba dito, magpapatong lang kami, gano'n. Ng reasonabling patong. kaugnay niya nagsagawa ng inspeksyon si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Pasay Public Market na sinasabing isa sa mga pamilihan sa Metro Manila na may pinakamataas na presyo ng bilihin. Inamin ng kalihim na sa pag-iikot nito na mas tumaas ang presyo ng mga bilihin, partikular na ang mga agricultural product. Well, sa ngayon kasi Pasko I think hindi natin mapigilan tumaas ng presyo ng konti, lalo na kasabay na yung may ASF pa sa baboy. I think yung presyo ngayon, ito na yun Hindi na dapat tumaas kasi halos peak na to tingin ko, no? Kung meron man tataas, baka 5% na lang dapat. Pero tingin ko, ito na yun. Medyo mataas na to Ilan daw kasi sa dahilan ng pagtaas sa presyo ng karning baboy ay ang patuloy na pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Sa karning manok naman ay posible dahil sa demand nito kahit mataas ang presyo pero sapat umano ang supply. Ngayong nalalapit ang Pasko at Bagong Taon, may panawagan ang kalihim. Okay lang naman kumita, wag lang sigurong mag-abuso.
Pero gate naman ng mga meat vendor na hindi nila kasalanan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Anila, hanapan daw sila ng Department of Agriculture na mapagkukuhanan ng murang supply upang maibaba nila ang presyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SM9 News.